Ano ba naman yan, Nay? May kamay ka naman. Ha? Bakit kasi hindi na lang ikaw mag-isa ang kumain, hindi yung iistorbohin mo pa ako? Anak naman, mahina na si nanay kaya kailangan ko ng natulong nyo. Pero hayaan mo, Bakit hindi ka pa kasi sumunod kay Tatay Nay para wala na akong inaalagaan dito? At isa pa, para mapunta na sa akin lahat ng mana mo. Sir, napainom niyo na po ba ng gamot si Madam Rosa? Ay hindi na niya kailangan yun para agad ko na makuha ang mana ko sa ari-arian niya. Grabe naman po kayo, sir. Nanay niyo po ang sinasabihan niyo ng ganyan. Hindi po ba kayo natatakot? Hoy, mas matatakot ako kapag hindi ko nakuha lahat ng mga ari-arian niya. Kaya itatak mo yan sa kokote mo. Madam, naasaan po ang anak niyo? Bakit kayo lang mag-isa dito? Siguro iniwan na naman kayo, no? umalis muna siya saglit kasi inutusan kong bumili ng gamot ko. Gusto niyo po ba humiga muna kayo sa room niyo para makapagpahinga muna kayo? Sa wakas, may pera na naman ako, may pangsugal na naman ako nito. Putya, malas naman, talo na naman ako. Lintik kasi na nanay ko na yan, ang tagal mawala para sana makuha ko na lahat ng mga ari-arian niya. Bakit hindi mo pa kasi tuluyan, Brad, para wala ka ng problema, hindi yung reklamo ka pa ng reklamo? Pahinga na muna po kayo, madam. Sige ka, baka mawala ang beauty niyo niyan. Napakabait mo talaga, Jenny. Kaya hindi ako nagsisi na ikaw ang kinuha kong kasambahay. Sir, nakabili na po ba kayo ng gamot ni madam? Ilang oras na po kasi hindi umiinom ng gamot si madam? Hoy, bakit ang dami mong sinasabi? At isa pa, wag mo nang painumin ng gamot yun para agad mawala. Madam, hindi po bumili ng gamot ang anak niyo at mukhang wala na po ang pambili. Madam, kung gusto niyo po, ako na lang ang bibili ng gamot niyo para po makainom na kayo agad. Ay, wag na, Jenny, iha. Okay lang ako kahit hindi ako uminom ng gamot. At wag mo akong iiwan dito mag-isa. Sir, ano po ang hinahanap niyo dyan? Hoy Jenny, pwede ba umalis ka na lang dito? Ang dami mong tanong, masyado kang papansin. Madam, nakita ko po si sir kanina. Mukhang hinahanap ang mga papeles ng mga yaman niyo. Huwag ka mag-alala, Jenny. Hindi niya basta-basta makikita ang mga papeles na yon. O Jenny, pakitawagan nga si attorney. Pakisabi, gusto ko siyang makausap. Attorney, ipangalan mo sa kasambahay namin lahat ng mga ari-arian ko. Ha? Bakit po, boss? Bakit hindi nyo sa anak nyo ipangalan? Basta attorney, gawin mo na lang. Konting tiis na lang, na mawakala ka na din. At makukuha ko na din ang mga yaman mo. Nay, inumin mo muna tong tubig, lalo na mainit ang panahon para hindi kayo magkasakit. Salamat anak. Kanina pa ako nauuhaw. Nay! Nay! Jenny, pumunta ka muna dito sa bahay. Wala na si nanay, iniwan na niya tayo. Si madam pumanaw eh. Paano? Ang lakas-lakas pa ni madam eh. Hayop ka, Mark. Sarili mong nanay pinatay mo para lang sa yaman na inaasam-asam mo, kaya hindi na ako magtataka. Walang hiya ka. Gusto ko kayong makausap na dalawa para malaman niyo kung kanino mapupunta ang yaman na iniwan ni Madam Rosa. At mapupunta ang lahat ng yaman kay Jenny at hindi sa'yo, Mark, dahil isa kang hambog. Anong kay Jenny, attorney eh? Ako ang anak at siya ay kasambahay lang. Bakit ganon? Hoy, tanda! Tumabi ka nga dyan! Harang-harang ka dyan sa daan! At baka masipa kita dyan! Grabe naman po kayo, sir! Nasa gilid naman po ako ng daan at hindi ko naman po kayo tinamaan. Ito pala yung kalabaw ng matandang yun. Pakawalan ko nga nang wala ng harang-harang sa dadaanan ko. Lolo, yung kalabaw niyo po, pinakawalan ng nung lalaki. Ang sabi niya po ay para wala ng harang-harang sa dadaanan niya. Ha? Pinakawalan? Kalabaw ko, bakit nyo naman po pinakawalan? O tay, bakit naglalakad ka pa uwi? Nasaan ang kalabaw natin? Anong nangyari, tay? Wala na ang kalabaw natin, anak, dahil pinagtripan ako ng isang mayabang na lalaki at pinakawalan ng kalabaw natin. Kaya mo tay, hahanapin ko kung sino ang may gawa nun at papanagutin natin siya. Ang mahalaga ay ligtas kayong nakauwi. Akala siguro ng matandang yun ay kakayanin niya ako. Mga mahihirap nga naman. Magandang araw, Kapitan. May irereklamo lang po ako. Pinagtripan po kasi ang tatay ko at pinakawalan din ang kalabaw niya. Kailan ito nangyari para ma-actionan namin agad? Kahapon lang po.
dahil ang tatay ko ay sobrang lungkot na dahil doon. Tay, naireklamo ko na po ang ginawang kalokohan sa'yo at na-post ko na din dito sa Facebook para agad natin mahanap. Sigurado ka ba? Opo tay, sigurado. Sana mahanap natin agad anak dahil stress na ako. O Jenny, Apo, bakit malungkot ka, di ba? Ang saya-saya pa lang natin kanina. Wala po, Lola. Nalungkot lang ako dito sa nabasa ko sa Facebook. O Apo, saan ka pupunta? Bakit nakabihis ka? Pupuntahan ko po yung matandang nawalan ng kalabaw. Lola, bibigyan ko po ng kaunting tulong, Fong. Aba, ang bait naman ng Apo ko na yan. Kaya proud na proud ako sa'yo. I love you, Apo. Hello po, magandang araw po. Dito po ba nakatira yung matandang nawalan ng kalabaw? Opo, dito po. Bakit po at sino po sila? Maraming salamat po ma'am, napakalaking tulong po nito para makabili ulit ng bagong kalabaw. Walang anuman po, Tay. At sana ay managot na ang gumawa sa inyo nun. O Lola, nandiyan po pala kayo. Kumain na po ba kayo Lola? At nasaan ang kapatid ko? Parang wala yata dito. O Apo, kanina pa. Si Bunso mo ay umalis sandali. Babalik din yan. May tinulungan lang siyang matandang lalaki na nawalan daw ng kalabaw at pinagtripan. Ha? May tinulungan siyang matandang lalaki na nawalan ng kalabaw. Busit talaga ang kapatid ko na yan. Oy Jenny, bakit mo binigyan ng tulong ang matandang yon? Ginagamit mo ba yung utak mo, Jenny, ha? Bakit kuya? Masama bang tumulong eh? Naawa ako dun sa matanda. At isa pa, bakit galit na galit ka na tumulong ako? O Jenny, Apo ko, kamusta ang lakad mo at bakit ka malungkot? Diba? Dapat masaya ka? Di ko alam, Lola. Akala ko magiging masaya ako, pero hindi. Lola, si kuya pala ang yung taong nantrip dun sa matandang lalaki na nawalan ng kalabaw at nagalit siya sa akin kasi tinulungan ko. Hayaan mo, Jenny. Pagsasabihan ko yung kuya mo para matuto siya sa ginawa niya. Mark naman, hindi naman kita pinalaki ng ganyan. Bakit ganyan ang ugali mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Alisin mo yung kayabangan mo. Lola, harang-harang sa daan ko yun eh. Kaya nabuisit ako, ayun, pinagtripan ko na lang. Puntahan mo ang matanda at humingi ka ng tawad at gawin mo kung anong magagawa mo. Oy, ikaw yun. Yung lalaking mayabang na natrip sa akin, bakit mo ginawa sa akin yun, ha? Wala namang kasalanan sa'yo. Anong kasalanan sa'yo ng tatay ko? Bakit mo ginawa sa kanya? Hindi mo ba alam na baka mapano siya sa ginawa mo? Ha? Pasensya na po tay sa nagawa ko sa inyo. Handa po akong harapin kung anong gusto nyong kaparusahan para sa akin. At handa din po akong tumulong. Ibalik mo na lang ang kalabaw ko at pasalamat ka na lang dahil mabait ang kapatid mo. At sana wag mo na lang ulitin ang ginawa mo sa akin.